Hello guys, nandito na tayo sa day 4 ng pagpupro natin ng mga mulberry natin. Bali yung iba, nag-apply na tayo ng 4600. Yan. Tapos pinatubigan na natin. So kanina, daming tubig to dahil tigang yung lupa. Sumaglit lang silang sinipsipagad ng lupa yung tubig. Bali ito sa kabila na tayo, continuous pa rin yung pagpapatubig natin. Pero may tatlo pa tayo natira doon. Inunahan na muna natin dito patubigan. Ayan. So ang ginawa nating pagpapatubig dito, pinapabaha na lang natin sila, hindi na natin ino-hose. Kasi pag nasa hose sila, mabagal. Buti ito, medyo pati yung bandang ilalim talagang mababasa yung lupa. Kaya napasin natin yung lupa, sobrang tuyo na. Ayan. So medyo maganda rin tong tuyong lupa. Tapos pag bigla mong babasain, ano sila nun, magbabad break sila na maaga niyan. Parang na-stress din sila, water stress yung tawag nun. Kasi isa rin sa paraan ng pagpapabunga yun, yung water stress. Yung hindi mo sila didiligan, tapos pupruning mo, tapos bigla mo silang didiligan, para silang nai-stress. Tapos maglalabas sila ng maraming bunga din. Bali hanggang mamayang hapon siguro matatapos na natin. Yan, ito pa. Sumaglit lang siya kanina. Ngayon wala na naman tubig. Tapos kukuha na rin tayo ng mga ano doon, dahon ng gagawin nating mulberry tea. Pa dito muna tayo. So dahil nabasa, ayan, paglalabasan yung mga langgam niyan. Ito naman, binuksan na natin yung pilapil doon para pumasok yung tubig. Ayun si Tatang, binubuksan niya yung mga pilapil. Ito yung mga kinuhanan natin ng dahon. Ginawa natin mulberry tea. Pero ngayon dito na tayo kukuha. Kasi ito mga magaganda yung dahon. Walang mga sira. Yun nga lang, maglalabasan yung mga langgam yan. Kasi nabasa sila. Tapos ito yung mga kamatis. Yan. Lalaki ng mga kamatis natin ngayon. Yun nga lang, mura ang kamatis ngayon. Yan. Alam mo naman ang kamatis pag mura, mabilis mahinog. Pag mahal, mabagal mahinog. Pinapatubigan na ni Tatang. Siguro pagkatapos natin mag-pruning dito, pwede na nating ayusin mga to. Bubungkalin natin yung gilid at saka i-apply uli yung organic doon. So yung organic muna ang inaano natin para matagal lang bisa niya. Bubungkalin natin and then i-apply natin. Tig-isang palay lalagay natin. Ayun na guys, natapos na nating mag-prune. Bali 15 tsaka 12, 42 na puno ng mulberry ang ating na-prune sa loob ng 4 na araw. Ayan. Ayan sila. Tapos kahapon inano din natin sila, pinatubigan tsaka inabono para madali sila maglabas ng madali sila mag-bud break. Then ito pala, tinira natin yung sa dulo. Ayan. Hindi natin siya pinrun. Kasi ang gagawin natin dito, papayabungin na lang natin siya para pag
anytime na may mag-order sa atin ng cuttings, may makukuhanan tayong mother plant. So ang trabaho lang nito niya na nagbibigay lang siya ng, magbubunga rin siya ng konti, pero yung tataas yan, tataas hanggang sa pwede na natin siyang kuhanan ng cuttings. Para minsan kasi may nag-order ng cuttings, kung hindi lang tayo naka-season ng pruning, hindi natin sila nabibigyan, na papadalhan. Para anytime pwede tayong kumuha dyan. Yun ang magiging mother plant natin sa mga pinapaship nating mga cuttings. Yan. Mag-aantay lang tayo na ng mga 45 days or maximum of 2 months para makakapag open na naman tayo ng picking. Ayan, makikita mo yung natin kahapon, nagtutubig sila. Ayan. Ayan, nagtutubig sila, oh. Kagaya ng ubas, nagtutubig pagka na-prune. Ayan. By Feb, ano to? Ano ba? April, May, June. By June siguro to. First week ng June siguro. Pwede na silang i-open uli sa public na pick and pay. Yan. So yung mga magmamalberry, gustong mag-mulberry picking, abang-abang lang tayo sa page. Doon namin i-update kung kailan talaga i-open ang farm. Yun lang at maraming salamat.